si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya'y ating sambahin. Tayong lahat ngayong magsaya, si Jesu Kristo ay nagtagumpay. Hallelujah, hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya'y ating sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito, kaakibat ng iba pa nating mga kahilingan, at upang tayo maging marapat at magsisimuna ng lubos sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon, kasama ng intensyon para sa intensyon ng mga OFW, intensyon para sa mga nag-aalaga at nagsusustento sa mga may sakit, at syempre para sa mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan, pagkalubong lagi naming ikagalak, ang muling pagkabuhay ng hili mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas. Makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at mga kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas nila sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Hari na Diyos ng makapangyarihan, sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap, ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Kaya hindi naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninyo man. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na yon." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong ebanghelyo ngayon, obviously, ay karugtong ng ating ebanghelyong pinagnilayan kahapon. In fact, inulit nga po yung verse na pinagnilayan natin kahapon. Yung verse na nagsasabi na matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. At kung natatandaan po ninyo, syempre hindi na, remind ko na kayo, kahapon, pinagnilayan natin at niremind natin ang ating sarili sa katotohanang may proseso, yung pag-turn ng ating sorrow into joy. Hindi instantly kukunin ng Panginoon ang kalungkutan natin upang instantly ay palitan din agad ng kagalakan. Hindi ganon. Sa halip, yung ating kalungkutan, ang siyang mag-undergo ng process na gagawin ng Panginoon upang iyon ang ating maging kagalakan pagdating ng panahon. And so He does not immediately take away our sorrow to replace it immediately with joy. Rather, there is a process wherein He will transform gradually our sorrow into joy. Kaya nga ang paanyaya sa atin ay hintayin ito. Maging matyaga na hintayin ang prosesong ito. Hindi dahil hindi kayang madaliin ng Diyos ang lahat, kundi dahil meron siyang dahilan para sa lahat. Kung dinidelay niya ang pagka-solve ng ating problema, hindi niya yung ginagawa na nagtitrip lang siya. May dahilan siya. Dahil mabuti siya,
mabuti rin ang dahilan niya. Besides, di naman ganun kadali na maghilom kaagad ang mga matitinding sugat na naranasan natin. Dala ng pagkakasakit mo, pagkamatay ng mahal mo, pagkaloko sa'yo, pagkalugi ng negosyo, pagkawala ng trabaho, pagluloko ng asawa, paglapastangan ng anak mo. Hindi na nga madaling maghilom ang mga sugat na binibigay nito. Yun pa kayang maging masaya agad tayo pagkatapos nito? Hindi naman tayo mga robot na ang damdamin na pwedeng i-reformat agad upang makalimutan na agad natin ang lahat at upang maging masaya na tayo agad. Hindi gano'n. Tayo ay mayroong mga emosyon, damdamin at kaloobang kinakailangang paghilumin at paggalingin, dala ng mga matitinding problemang nag-inflict ng malalim, magkawak at malalang pain sa atin. Kaya talagang normally, yung pag-turn ng ating kalungkutan sa kagalakan will take some time. At sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng paraan ng Panginoon upang mahintay, harinawa ang prosesong yan. Yung pag-turn ng Panginoon ng ating kalungkutan sa kagalakan. At ito'y sa pamamagitan ng larawan ng isang nanay na nanganganak. Hindi tayo kinakailangan maging nanay para makumbinsi tayo na ang panganganak ng isang ina ay sadyang napakahirap. Nakikita naman sa mga mukha nila, pagkapanganak, lalo na yung mga normal na nanganak. Diba parang di mo maipinta. Bakas ang paghihirap sa mukha nila. Sabi nga literal na nakalagay sa hukay ang isang paa ng nanganganak na nanay. Pero yun ay kanyang napagtatagumpayan. Yun ay kanyang napaglalabanan. Natitiis niya yun. Bakit? Sapagkat ang focus niya ay sa pagbibigay ng buhay sa kanyang anak. At hindi sa nadarama niyang hirap. Hindi ko alam pero ako lang bang nakakapansin ng mga pictures o mga video ng mga nanay na nanganganak. Lalo-lalo na yung normal na panganganak. Diba yung nanay habang nanganganak, nakatingin dun sa bandang ibaba niya? Diba? Nakatingin siya ng pirmis Tumingin man siya sa mga nakahawak sa kamay niya, sa mga nakaakbay sa kanya. Ang pagtingin niya in relation pa rin with sa ipinanganganak niyang anak niya. Na para bang nagtatanong siya, nandiyan na ba? Lumabas na ba siya? Malayo pa ba? So ang focus ng nanay ay nasa kanyang ipinanganganak at hindi sa kanyang pinagdaaraan ng hirap. So much so na kapag nakita na niya ang kanyang ipinanganak na anak at ibinigay na sa kanya at kanya nang nayakap, nag-iiba agad ang aura niya Umaaliwalas agad ang mukha niya. Nangingiti na siya. Yes, nandun pa rin ang sakit. Pero ito'y napapangibabawa na ng kagalakang sinasabi. Ito ang dahilan kung bakit sa letter to the Hebrews 12 verse 2 ay sinasabi sa atin na i-fix natin ang ating gaze kay Jesus. Ang ating paningin kay Jesus sapagkat siya ang modelo, pioneer, perfecter of our faith. At sa papaanong paraan niya ito ginawa sa kabila ng paghihirap, ang sinasabi doon ay, who for the joy set before Him, that's Jesus, has endured the cross, despising its shame, at lumuklok nga sa kanan ng Ama sa kalangitan. Ginawa niya yon dahil sa kagalakan, sa tagumpay, pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya nakatuon. No wonder kapag sasabihin niya sa atin ang kanyang magiging pagkamatay sa kanyang mga alagad, di ba sinusudlong niya agad yung kanyang magiging muling pagkabuhay? Kasi nga, ayaw niyang mapako at tayo na rin ang mga sumusunod sa kanya, sa kalungkutan, sa kapighatian, sa kamatayan. Kundi hangarin natin agad ang tatamuhin nating siguradong tagumpay na siya namang magiging dahilan upang ma-endure natin ang mga paghihirap sa buhay. Kaya sana mga kapatid, kung tayo napapagod na dahil sa ating mga pagsisikap, kung tayo natetempt ng mag-give up dahil sa ating mga nararanasang paghihirap, i-fix natin, ibalik natin yung focus natin sa goal natin, sa aim natin, sa pinapangarap natin. More than this, sa goal, pinapangarap at nilalayo ng Panginoon para sa atin. Upang hindi mababad sa paghihirap natin ng ating paningin. Yes, umiyak tayo, pero minsan lang. Dumaing tayo, pero 1-2 beses lang. Okay na yan. Laban na. At kahit na mahinto tayo, maurong man tayo sa ating paglalakbay, isikapin natin na 2 beses o 3 beses, higit pa dito, ang ating magiging
paghakbang at pag-move on upang mas matulak tayo pataas ang ating mga pinapangarap at hindi mahila pababa ng ating mga paghihirap. Because if we continue to focus on our pain, we will continue to suffer and suffer even more. But if we'll shift our focus to our goal, we will continue to learn. We will continue to gain. And for this, lagi po nating tatandaan ang katotohanan na kapag dating ng takdang panahon ay tatawanan, ngingitaan na lang natin ang mga paghihirap na naranasan natin. Kung tayo nagtiyaga para makamit ang tagumpay na pinapangarap natin at pinapangarap ng Diyos para sa atin. On the contrary, ay siguradong iiyakan natin madalas ang mga sinayang nating mga panahon, dala ng pag-give up natin sa goal natin at sa goal para sa atin ng Panginoon. At mahirap yon. Lahat naman tayo makararanas ng pain and suffering dito sa lupa. Kaya mamili na tayo habang maaga. Anong pipiliin natin? The pain of discipline or the pain of regret? Dun sana tayo sa pain of discipline sapagkat may kahulugan yon, may katapusan yon at may kapupuntahan yon. Pero yung pain of regret, walang kahulugan yon, kundi pagsisisi habang panahon. Ito sanang hiling nating biyaya sa pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong makapaghintay sa pag-transform mo ng aking sorrow into joy. At tulungan mo akong maghintay tulad ng isang nanganganak na nanay na ang focus ay sa kanyang ipinanganganak at hindi sa kanyang pag-iirap. Kasi madalas na-focus ako sa hirap ng paghihintay, sa mga problemang patong-patong na aking nararanasan, sa mga takot na nagpa-pile up na sa aking kalooban. Panginoon, tulungan mo ako na ma-focus ang aking pansin sa mga magandang plano mo, hindi lang sa mga pangarap ko, kundi sa pinaniniwalaan kong magandang plano mo para sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pwedeng pabayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa dakdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat pinangakuan ka ng Diyos. Na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya kakalimutan, at mayroong magandang kapupuntahan. Ano man ang mga problema na ating naranasan, na Kanyang pinahintulutan, mabait siya, mabuti siya. Kaya sapat na yun upang paniwalaan natin mabuti rin ang hangarin niya. Kung bakit dinedelay niya
ang pagkasolve ng ating mga problema. At kahit na hindi niya isolve ito ayon sa ating inaasahan, kapatid, sa diwa ng pananampalataya, paniwalaan mo na alam niya ang kanyang ginagawa. Huwag kang napapagod o mapapagod maghintay hanggang sa dalhin ka ng Panginoon sa dapat nating pagkalagyan ayon sa kanyang kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay, tuwang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y nihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparingan at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon, Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniahin sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito. Ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at pagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagligtas sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Mahala na po sa inyo. Ang Panginoon, siya na po ang kumante sa inyong kabutihan. Nagiging dahilan para
ma-maintain po natin ang simbahan at makatulong din po tayo sa iba't ibang mga simbahan, parishes na nangangailangan. Salamat po sa inyo lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maglain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.